Samantala, sa kabila ng pagkasangkot ni Undersecretary Rico Puno sa ilang isyu, napanatili pa rin ito ang kumpiyensa ng Pangulo sa kanyang kakayahan sa DILG. Si Edwin Eusebio para sa detalye. Naging matunog ang pangalan ni DILG Undersecretary Rico Puno matapos ang 2010 Manila hostage crisis. Sa nasabing pangyayari, napatay ang ilang Hong Kong nationals. Napag-alaman na sa naturang insidente, si Yusek Puno ang inatasan ni Pangulong Noynoy Aquino sa pangangasiwa sa Philippine National Police sa nangyayaring krisis. Ito ang bagay na nais daw mabatid ni Senadora Miriam Santiago na kung bakit si Yusek Puno at hindi si Robredo ang may mandato sa PNP. The truth of the incident is that, number one, he ordered Undersecretary Puno to secure the offices of Secretary Robredo, but he did not give instructions to secure the secure the condominium unit. Wala yon, wala sa instruction. In fact, to my knowledge, ang instructions was to secure. So, walang gagalaw ng mga document. Ilang mga issue rin ang pinalutang laban kay Yusek Puno, kabilang dito ang pagdadawit sa kanya sa weteng payola batay sa binunyag ni retired Archbishop Oscar Cruz. Sa kabila ng naturang mga issue, hindi pa rin hiningi ng Pangulong Aquino ang pagbibitiw ni Yusek Puno. Mistulang hinayaan na lamang ng Pangulo na konsensya na ni Yusek Puno ang bumulong dito para sa delikadesa. Bagay na ginawa naman ng opisyal sa pamamagitan ng pagbibitiw ng tuluyan bilang Undersecretary ng Department of Interior and Local Government. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.